Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. So tell me that it feels like love. Actually, di kompleto yung tools mo pero mag-release ka. Ano yung gagawin mo pag-release? Para magkabalikan ka ng ex mo, para makarecover ka from heartbreak, ang maging submissive ka, kumbaga ikaw yung magpakumbaba sa person mo, ikaw yung susuyo, ganun. Hindi ka maging, alam mo yung superior na kailangan ikaw yung yung suyuin. Ikaw na ang susuyo ngayon, no? Hindi na ikaw yung gusto mo, ikaw yung suyuin. You're willing now to take risk na suyuin mo person mo. So yan. O kung sino man ang gusto mo suyuin. And in fairness, malakas yung intuition mo. Or malakas yung intuition mo kahit na hindi kompleto yung tools mo, kahit introvert yung magician dito. Or pwede din you're connected spiritually with your person, with the High Priestess. Or gumagawa ka ng spiritual, or else ay may pagka-psychic ka with the High Priestess here. Ay. And hindi daw sagot. Hindi ka daw gumagawa ng spiritual, or you're not a psychic. You're connected sa person mo with High Priestess. Yeah, you're connected lang talaga sa person mo. Alam yung mga ginagawa ng psychic? Yung nakipag-communicate sa mga sa hindi nakikita, mga spirits. Kagaya ko, yan, mga psychic. Yung may nag-guide, nagpapag-guide, yan. Depende naman yan kung good spirit yung pag-guidean mo, or bad spirit, ganun. Kung taga-langit ba o hindi mo naman makikita yan eh. Pwede mapakita sa panaginip, or pwede din magpakita sa iyo using your perception. Such like an angel, like a rainfall down my soul. Talagang napaka-genuine and positive mo na umalis, na mag-risk talaga, or meron kang gagawin na motivated ka, na determined ka, and there's a possibility na mag-succeed ka kasi the chariot gagawa mo yan, succeed ka nyan. Wala na yung delay. Kung dati nag-aantay ka lang, kung kailan ka ready na mag-risk, pwede din sa goal mo to, no? Kung ano man yung goal mo. Ngayon ay magagawa mo na makapag-risk at makaalis, hindi mo maalisan, at mapuntahan mo ang gustong puntahan, na magawa mo yung hindi mo magawa dati. Yan. Hindi na magre-rejoice ang third party dahil hindi na magsasaya ang third party dahil tingnan natin, mag-e-effort ka na sa person mo. See, mag-e-effort ka na kasi sa person mo, kaya hindi na siya magre-rejoice yung third party. Hindi na siya magsasaya, hindi na siya mag-enjoy. May ginagawa itong deceit yung third party, kung kaya nagre-rejoice yan pag nagsucceed yung deceit niya na padilihin yung pag-take mo na action sa person mo. Kaya nagre-rejoice there's parang nag-celebrate, ganun. Pagka na-control ka niya o napigilan ka niya, kaya nagre-rejoice siya. Or pagka napatingga ka niya, pag hindi mo pinupursu sa person mo. Ganun ba yun? Pag hindi mo nagawa na mapursu sa person mo, when it comes sa love life mo lang, nagsasaya yung third party. Hindi. Nag-ano siya, nagsiselebrate.
Nagsiselebrate siya. Paano? Umiinom-inom. Ano yan, nag-iinuman sila ng friends niya, mga ganon. Nagiinuman daw sila ng friends niya. Toxic kasi pala inom siguro yan. Baka lasingga, lasinggo, mga ganon siya. Oo, lasingga, lasinggo, toxic nga. Diba pag lasingga, lasinggo, toxic. Pangit yun sa babae, tingnan yung naglalasing eh. Uminom ng mga alak. Madali yung patuwarin ng lalaki, nakainuman niya, yung mga ganong klase ng babae. Hindi naman sa nilalahat ko Basta ganun, siyempre pag lasing na, wala na yan. Na yun eh, nakontrol yung utak niya ng alak eh. Oh. Madali siya patuwarin. Alam niyo yung ibig sabihin, pag mga ganun, yung lasingga, lasinggo, toxic na ugali yan eh. Lalo kung yun ang habit niya, ugali niya talaga. Pangit yung ganun. Pangit yung gano'n na sa babae. Kahit sa lalaki mo, pangit yung lasinggo-lasingga eh. Parang walang direksyon ng buhay, di ba? Comment ko lang yan kasi toxic naman talaga yan. Lalo na sa babae. Hindi sa perfect ako, pero sinasaway nga ng matatanda eh. Yung mga lalo pag babae na wag mag-inom-inom, lalo sa amin kasi. Kaya ako lumaki akong ganito na edad ko, hindi ako nakipag inuman, tagayan. Hindi ako umiinom-inom, ganun. Nagdidisiplina sa sarili. Ala. Para perfectionist. Kasi toxic talaga yan, guys. Isipin nyo, paano kung wala ka sa sarili mo, sigak inom-inom, di samantalahin nung yan, ng pwedeng mga kainuman niya yan, no? Kung lalo kong babae. Ay. Ba't ganun? Bakit ko ba yan? Ba't ako lang alam? So, ayan guys. Okay lang yan siguro kung minsan lang guys. Wag yung palagi. Ang pangit tingnan talaga pag sa babae na palainom, yung lasinggira. Ay, pangit na tingnan sa lalaki yung lasinggiro. Lalo na sa babae. No? Okay lang siguro pa minsan pag may mga party, ganun. Wala, that's my view. Ganun ako mag-isip eh. Page of Pentacles. Magtuloy-tuloy na kasi maging consistent na this person mo na mag-effort sa'yo. Yan daw. So, good luck sa inyo guys. Salamat nga po pala sa mga nanonood dito. Yan, sa mga tuloy-tuloy na nanonood sa videos ko. Maraming salamat sa inyo. So, ano yung blessing na darating sa'yo? New love, new beginning. Pangit nga naman yung yung lasingga, yung sa babae, lasinggo. Yun ang gusto mong pangasawa. Kaya nga ayaw mo siguro doon kasi lasingga o lasinggo. Kung sa side mo man to, o kung sa person mo yan, ayaw ng person mo, yung third party. Ewan ko lang kasi kaninong side yan na nakarelasyon sa'yo o sa person mo. Lasingga siya o lasinggo. Tapos, yun ang nila, ginagawa nila, nag-iinuman with his or her friends. Pag nagtagumpay yung mga ginagawa niyang deceit. Ano may ginagawa niyang deceit? Witchcraft? Oo, witchcraft. Ay, aba, napaka-toxic. Hindi lang lasingga o lasinggo siya. Ano pa siya? Witch pa siya, guys. Witch o... Kasi witchcraft eh. Ay, talagang sa kadiliman siya. Sa kadiliman. Kapamisti na, guys. Maminsala siya sa ibang tao. Pero ito, new love ang darating sa'yo.
maging cold itong family na ito na against sa gusto mo, sa goal mo, na sa gusto mo to be with the person na magkaroon ng new beginning sa inyo, maging cold siya. Siguro itong gumagawa ng witchcraft sa inyo, yung toxic na yan at evil na yan. Hindi lang siya toxic, evil siya. Hindi yan paninira, sinasabi ko lang totoo. Hindi ko naman sabihin na toxic yan kung hindi talaga toxic yan. Toxic talaga yon. Kung babae siya, lasinggira. Kung lalaki siya, lasinggiro. Tapos evil pa siya. Alagad pa siya ni Satanas kasi witch siya eh. Gumagawa siya ng witchcraft. Akala niya panalo siya kasi hindi nakikita ng mga tao kasi pa-hide naman yan. Hidden. May maginagawa nila na ganyan. Witchcraft, paminsala sa iba. Pang-harm. Pang-deceive. Pang-manipulate ng isip. Pandilin lang. Pang-intimidate. Madami yan silang ginagawa. Pang-control, pang-restrict. Pero nakikita ng God yan. Sa kabilang buhay, sa kabilang buhay din ang pagsisisi ng mga yan. Dahil nasa Bible, nakalagay na paparusahan ng Diyos yung mga ganyan. At ang parusa pa naman ng Diyos sa mga gumagawa ng ganyan ay, alam nyo na, ulit-ulit ko na lang sinasabihin. Malaman na lang nila yan afterlife. Doon na nila yan pagsisiyan din nila yan sa kabilang buhay. Dahil doon na yung punishment ng God sa kanila sa kabilang buhay sa mga gumagawa ng ganyan. So, yan. Six of Swords in reverse. May babalik. Meron kang bibitawan na nakip mo. Babalik yun. Parang nakip mo yan. Pumasok sa ano yun. Yung binigay sa'yo, pumasok yan sa'yo, binigay niya sa'yo, pumasok sa'yo, kinip mo naman. Ano yan, mga siguro influences, negativity, mga ganyan. Pero babalik yan sa kanya. Ano yan? Ano yung binigay niya? Babalik sa nagbigay. Yung mas stagnant. Siya na ngayon ang mas stagnant. Yung nagbigay sa'yo, yung nag-send sa'yo na mas stagnant ka o yung binigay niya sa'yo para maging mas stagnant ka, pwedeng sumpa. Babalik yun sa kanya. Yun na yun, kasi witch yan eh. Gumagawa ng witchcraft, siya na yan. Nagbigay niyan sa'yo para mas stagnant ka. O mas stagnant yung connection yun ng person mo. Yan, babalik yun sa kanya. Siya na ngayon ang mas stagnant. Magsisisi yan sa maginawa niya sa'yo. Parang, at ito pa, yung babalik sa kanya, yung magluluksa siya. Magre-regret. Dahil may mga mawala sa kanya. Maging unstable din siya. Hindi siya maging komportable, hindi siya maging confident. Yun ang ginawa niya din sa'yo. Para hindi ka maging confident, hindi ka maging comfortable. Siguro nakausapin mo yung person mo. Pati itong mga spells, babalik sa kanya. Mga, ano ba to? Love spells? Love spells. Mga love spells. Sinindar ka niya ng love spells. Babalik yun sa kanya. Mga kademonyohan yan. Babalik yun sa kanya, guys. Pati ito, na powerless ka, siya nag-control sa isip mo. Siya ang nag-dominate sa'yo. Siya na ang, may authority sa'yo. Pinapasunod ka niya sa gusto niya. Yung powerless ka, wala kang magawa eh. Parang unstable ka, na may nagdadirect sa buhay mo, sa isip mo. Yan. Babalik yan sa kanya, na siya na maging powerless. Yan guys.